Presidential Anti-Corruption Commission. Ako po si Commissioner Attorney Manuelito. Ng mga manananggol para sa mga mayan, si Atty. Manny Luna. Magandang gabi sa inyong lahat. Bago ako dumating dito, may panawagan na ako sa ating mga mamayan na lumabas sa mga kalye, lumabas sa kanilang mga bahay at kondenahin ang korupsyon sa Pilipinas. Umabot na po sa sukdulan ang korupsyon sa gobyerno. Meron po akong alam sa paglaban sa korupsyon dahil ako ang unang nagbuo ng ideya kasama si David PACC Chairman Dante Perez sa Presidential Anti-Corruption Commission. Isa po ako sa mga unang na-appoint na commissioner ng Presidential Anti-Corruption Commission. Ako po si Commissioner Attorney Manuelito Manny Luna. Ang PACC sa unang araw ng presidency ni Pangulong Marcos Jr. ang unang opisina na inabolis niya. Bakit? Bakit mo i-abolish ang PACC? Merong pinaplano. Kaya ngayon, pilit niyang binubuhay ang sinasabi niyang independent commission. Ano? Kakaangin pa yan na mali ang ginawa niyang pag-abolish sa PACC? Yan ang tanong ng mga mamayan ng Pilipinas ngayon. Dahil sukdulan na ang korupsyon, bakit sinasabi niya buhayin natin ang PACC? Hindi na katangahan yan? Kalokohan yan? Diba? Bakit? Cover up yan para sa akin. Tatakpan nila ang mga mastermind. I-escape rope nila ang mga ibang opisyal, district engineers at contractor. Hindi natin sinasabi na hindi dapat managot itong mga taong ko. Dapat managot sila dahil gumawa sila ng korupsyon at pandarangko. Pero dapat mas mapanagot ang mga kongresista at mga senador kung sila ay tiwalin. Hindi natin sinasabi na lahat sila ay tiwalin. Ang mga tiwaling magbabakas lamang at kongresista ang dapat managot sa pandarangkong ng pondo ng bayan. Bakit ang kaitong pilit iniimbestigahan ng kanilang sarili? Ano? Congressman Abante, Congressman Ridon, at iba. Anong kakainin dyan? Kundi overload. Overload! Overload! Huwag natin paniwalaan yung kaitong na yan. It's a cover-up. Ayaw nilang imbitahan, for example, si Saldico. Bakit? Si Saldico ang mas isa sa mga mastermind yung ng kalokohan involving 1.23 trillion pesos na hindi nila pera. Pera po yan ng taong bayan. As a former commissioner, I can give you the anatomy of corruption sa Pilipinas. Tutulong ako sa Senate Blue Ribbon Committee, sa Office of the Ombudsman, at sa COA. Ilalabas ko lahat ang baho nila. Yan po ang pangako ko sa taong bayan. I am only loyal to the Filipino people. At bago ako dumating dito, ay nalaman po tayong napakalaking balita. Maraming grupo, business groups, at ang Integrated Bar of the Philippines sumusuporta sa taong bayan. Maraming salamat, IBP, at IBP na dito sa Ortigas. Kasama na natin ang Integrated Bar of the Philippines. Maraming salamat para sa governors. Maraming salamat, National President.
Integrated Bar of the Philippines. Hindi ko nagkakain ang aking speech. Hingi ako ng tulong sa mambayan. Bigyan niyo ako ng impormasyon. Hihimayin ko. Ipapasa ko kay Eric Felix at sa mga kasama ko. Ibubugar natin ang baho ng mga kontratista, ng mga mapapatas sa Tiboli. At gagamitin natin ang batas. To the purpose of the law. Alisin. Dapat sila makulong. Balik ang pera na nilakaw nila sa ating bayan. Maraming salamat po. Amay sa Tony! Mani Luna! Ang tao, ang bayan, ngayon ay lumalaban! Ang tao, ang bayan, ngayon ay lumalaban! Sabay-saba! Bayan, bayan, bayan ko! Bayan ko! Di pa tapos ang laban mo! Di pa tapos ang laban mo! Gobyerno magnanakaw! Gobyerno magnanakaw! Labanan mo, itakwil mo! Labanan mo, itakwil mo! Masigla pa! Bayan, bayan, bayan ko! Bayan, bayan, bayan ko! Di pa tapos ang laban mo! Di pa tapos ang laban mo! Gobyerno magnanakaw! Gobyerno magnanakaw! Labanan mo, itakwil mo! Labanan mo, itakwil mo! Ngayon, pakinggan natin ang boses ng isa pang manananggol para sa interes ng mga kababayan natin. Walang iba kundi ang kaisa natin ngayon, Atty. Yong Garin. Salamat Kaselis, no? Narito po ako, makikiisa sa ating mga kababayan upang sama-sama natin hingin ang katarungan para sa ating mga kababayan, sa mga mamamayang Pilipino na namatay sa baha, namatay sa leptospirosis, nawala ng mga ari-arian dahil po sa mga pagsasamantala dito sa ginawa na flood control projects scandal. So, huwag po tayong mapaya na hindi mapanagot ang mga taong sakot dito sa skandalo ito. Lahat po ng kasangkuhan ng mga kontraktor na yan ay dapat kumpara natin sa harap ng mamamayang Pilipino sapagkat ito po ay isang grand conspiracy upang nakawan ang harap-harapan ang ating mga kababayan dito sa ating bansa. Ngayon, meron na pong ginagawang investigasyon sa Blue Ribbon Committee. Bigla na lang may sumulpot ulit. Merong investigasyon sa Kongreso. At sinasabi, ni Bongbong Marcos magkakaroon pa ng panibagong komisyon na gagawa ng isang investigasyon. Mga kababayan, nakikita na natin ang pattern. Ito po ay isa ng sarswela. Ano po? Isa na po itong manuloko harap-harapan sa ating mga kababayan. Ako po ay isang abogado at katulad din po ni Atty. Manny Luna, meron po isang doktrina ang batas. Ito po yung sinasabi na Doctrine of Qualified Political Agency. Ano po ba ang ibig sabihin? Ang ginagawa po ng cabinet member, ano ba? Kapag yan ay kanyang ginawa that is considered as an act of the president, PM alter ego. Ngayon, kung ginawa ng DPWH Secretary ang pagnanakaw kasama ng mga regional engineers at regional at district engineers, iyan po, pagnanakaw na yan under the doctrine of qualified political agency ay pagnanakaw ng Pangulo ng Pilipinas. So, hindi na po ako magpapakahata sa aking sasabihin. Uulitin ko na lamang sa inyo mga bagong kababayan.
katarungan ang mga mamamayang Pilipino na nasawi. Ano po? Dahil sa baha, dahil sa leptospirosis, at mga Pilipinong nawala ng kanilang mga ari-arian dahil sa kawalangan ng mga congressman na nagpondo dito sa flood control project sa skandal na ito. So mga mga kababayan,